Magandang araw, buddies. This is Chris Sniper, ang inyong kaibigan na explorer. At nandito tayo ngayon sa Mindanao area, sa Misamis Occidental. Alam naman natin, ang area na to ay dinadaungan dati ng mga Hapon, no? Before World War II and during World War II ay may mga Japanese encampment po na nangyari dito. Kaya pagdating sa treasure hunting, yun na, ang daming naghukay. Pero ang tanong, alam ba nila, no? Saan ang target ng kanilang hinukay? Kaya nga, itong vlogging natin ay sinasadya talaga natin na ipapakita ang proper procedure na before tayo hukay, no? Before tayo gagastos ng pera, ay dapat sigurado tayo na may target na tatamaan, ba, no? Ang dami nang gumastos ng mga financier na malalaking gastos. Ang iba nga multi-millions na pero walang nakuha. Di ba? Sayang. Sayang ang pera, sayang ang pagod, sayang ang oras. Kaya with a proper procedure, salamat na din sa mga mentor natin na nagturo, no? Nag-share ng kaalaman para ma-identify natin ang area na positive, na may mga nakabaon na kayamanan ng mga Hapon na kinukuha nila dati sa Southeast Asian nations. Okay? Pasalamat tayo dahil napakarami dito sa Pilipinas na mga treasure na ibinaon nila. Okay? So kaya nangyari ang ating remapping session sa iba't ibang area from Luzon, Visayas and Mindanao. Kaya ang dami namin kaibigan. May kaibigan tayo na mga taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao at sa mga ibang bansa pa. Kasama natin ngayon ang Team Thunderbird at Team Turtle. Bansay Team Thunderbird, Bansay Team Turtle. Bansay! We are praying for successful operation. Okay? So ito ngayon, another vlogging ito na ipapakita natin dahil nauna yung vlog natin na may nakakuha tayong metal element sa dig site. Ngayon naman, may ipapakita din tayo na mga hidden trail marker na very unusual, no? Ayun nga sa engineering and scientific studies, pag maghukay ka, dapat malaman mo kung ano ang hinuhukay mo. Malaman mo na backfilled yan kung may mga foreign objects sa ilalim. That means may mga materyales o mga bagay sa ilalim na hindi taga dyan. Foreigner nga, alien. Okay? So, tulad ng kutsilyo, no? Tulad ng pako. Ngayon, may kakaiba tayong nakuha din dyan sa hukay natin mismo. Okay? So ngayon, i-explain ko na bakit naghukay tayo dito. No? Hindi tayo magpatakag hukay dito, hukay doon, parang sungkaan ang area natin. Okay lang sana yun, na-remap na din, hukayin natin lahat dahil sigurado na may load ang hinukay natin. Okay? Ganon siya, buddies. So, pwede natin hukayin lahat yan, no? Pag tama ang manpower financing para matrace lang, no? Kasi wala tayong mapa eh. Kasi kapag may mapa tayo na retrieval map, alam natin saan ang pinakamababaw. Kasi karamihan ng taon, ng tanong ng mga treasure hunter, gano'ng kalalim, gano'ng kababaw. Ang sagot natin, hindi natin alam. Hindi naman tayo nagbaon. Pero pag may mapa, sure ball. No? Tingnan nyo mga Japanese company. Ayan, alam nila. Saan ang mababaw, saan ang malalim. Saan ang bunker. Ay, may bunker naman tayo dyan eh. Sikreto lang yan. Okay. So ngayon, buddies, eto na. Explain ko sa inyo. Okay? So itong hukay natin. Okay. So, kukumpas tayo. Ito ang gamit ng kumpas. Yan. Okay? Yan ang positioning. North-south or 159 pattern, sinasabi ko na, andun ang sa south. So, grabbing method tayo. Okay. So, itong direksyon ng kumpas, tingnan natin, dyan tatama sa old tree. Lansones, no? Lansones tree na napakalaking puno, may kinain na nga ng balete. Yan. Yan ang fulcrum point natin, o tinatawag natin na mother code. So, galing dyan, 50 meters, dito tayo naghukay. Okay? So, dito naman sa kabila, may may lansones din dyan na old. Yan. Yan. Almost 30 lang. 30 feet. Yan. S2S alignment naman yan. Ayan. So, ibig sabihin, naka-triangle position, pero hindi equilateral. Right triangle, no? Right triangle. Okay. Puno, hukay. Okay, naka-triangle pa rin siya pero right triangle. Okay. Ito na hukay natin ngayon. Tingnan nyo. Dapat sa hukay, bago maghukay ay mag-install ng trapal para mainit or maulan,
andyan, makatrabaho ang tao. Eh, pag maulan, wala tayong trapal, hindi tayo makatest dig, hindi tayo makatrench, sayang ang remapping session natin. Okay, so ngayon, pag hukay natin dyan, dapat tama ang opening. Yan ang sinasabi natin 5 by 5, 5 feet by 5 feet. Huwag kayong magbutas ng circular. Okay lang yung circular pag matibay ang layer. Pero pag ganito, na loose layer, yan, lupa yan eh. Dapat naka-kwadrado para preparation for timbering. Pwede tayong makatimber pag may loose trap sa ilalim. Okay, ganon ang explanation ng proper procedure. Para safety ang aabante sa ilalim. Safety ang maghukay. Gusto nyo bang makahits tapos may madisgrasya na tao? Nako, sayang, di ba? Kaya nga tayo nag-treasure para makahits, para everybody happy. Eh kung may madisgrasya, no? Simba ko lang. So anong mangyari? Happy kayo, ang iba na pamilya sad. Okay? So ngayon, itong tinatawag natin na tamang shaft, 5 by 5. Vertical shaft yun. Bakit sentro ang item? Dahil na-remap na eh. May mga markers. Okay. Diyan naman banda sa norte, yan. Diyan ang bunker spot. Yan. Tingnan, elevated to. Tapos biglang nag-flat ground. Tapos doon mga kawayan. Yan mga kawayan na dyan, luma yan. Ginawang barrier yan para hindi masisira ang area na to. Kasi ang daming scatter deposit dito. Diyan nga oh, sa harap niya oh. Yan. Sa harap niya, sa 135 degrees, may tatamaan tayo na niyog na may remarker yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin yan, 50 yards galing dyan, tatamaan din to. Kahit hakbangin natin yan, hindi na lang, no? So, halos equal lang siya distance ng doon na all three. Okay, so ngayon buddies, ito na. Hinukay natin ang mga katropa natin sa Team Thunderbird. So, importante na malaman na backfilling. So, almost, 1 foot pa lang, no? Sobra 1 foot. May naglabasan na ng mga HTM or Hidden Trail Marker. Ito, nasa norte kasi tayo eh. So, dapat makita dito is sa color coding, white or blue. No? Okay, ito. Bluish or glass. Ito na siya. Ito yung mga glass dito. Ito, pakita natin. Ito yung unang nakuha. Ito yung una, no? Okay. Glass talaga. Transparent glass. Makapal. Dahil lumang buti ito na basag. Hindi ito bago ngayon, no? Okay. So, ito yung buti na luma. So, that means may mga hapon nagkampo na mga inuminto nila dati. Yung ginawang marker. Okay. So, pangalawa, itong blue na, no? Blue-green. Yan. Na buti. Yan. Dalawa yan eh. Yan. Okay. Ito yung puti. Na V-cut. Okay. Yan pa. Mayroon pang 5 maliit. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Hindi ito natamaan, no? Basag lang ito talaga. Yan. So, ayan siya, buddies. Ito. Pansinin natin. Ito. Pula to siya eh. Ito tinatawag natin na red tisa na code 5. Yan. V-cut eh. Code 5 yan. Meaning under. Okay? Red tisa. Okay. So, ito. Kakaiba. Kung tingnan mo, bato lang talaga siya. Pero may emblem na letter V. Klaro? Okay. So, ngayon, para makita nyo yung letter V talaga, saka letter V itong buti, yan. I-puzzle type natin siya. Yan. Diba? Tamang-tama. Letter V ang formation. Na, queen side siya. Okay? So, lahat ng hidden trail marker ay may meaning. May explanation. Yan o. Parehas sila ng cut. Ayan. V. Letter V. Okay? So, ito siya, ano lang eh. 2 inches lang to eh. Yan. Kaya abangan sa 6 feet ang another marker nito. Sa 2 yards. Okay. So, ganun ba this? Tapos, flat. So, ibig sabihin, pwede siyang patayuin mo. Ganon. Sa kabila niya, yan tinatawag natin na Kojiki stroke ng kotse. Yan. Mouth or opening. Parang letter D. Yan. Yan ang opening. Okay. Kotse. Ayan. Sa kanji pa. Yan. Okay. Ano pa ibang marker? Ito. May heart na medyo malaki siya. Yan. Tapos may butas sa gitna. Okay. Mga broken slab. Ito. Mapapansin nyo pa rin, no? Ang V-cut. Yan. Ay talagang makinis. Ay kinakating kasi. Yan. Yan. Mga basag-basag na bato. Puti. Mayroon na. Okay. So, katabing puti sa kapula. Yan ang mga hidden trail marker bodies. So, napansin nyo, may mga alien materials or may mga materialis na hindi dapat dyan. So, ibig sabihin ito ay foreign objects nasa ilalim. So, that means backfilled ang hinukay natin.
tinatabunan. Bakit may mga materialis na kakaiba? Dahil marker yan. Sa color coding, elemental, saka magsabi na din siya ng centering. So ibig sabihin na sintro tayo towards the target. Buti na lang ang item sa ilalim. Okay, so yun siya. Ito pa ang ibang mga bato. Nilinis namin yan. Marami yan. Tingnan nyo, kakaiba, no? Yan. Iba-iba ang texture, iba-iba ang design. Cutted. Yan. Mga cut talaga. Foot marker, another foot marker yan. Okay. So yan, paris. Okay. Tapos, dyan, may cross pipe dyan na marker. Tingnan natin dito. Saglit lang. Lock point to ba sa travel stone patungo sa dig site natin. Ito naman siya. Ito yung sinasabi natin na remarking. Ayan siya guys. So, sinasadya siya na ginawang cross. Ayan. Bakit? Kasi cross type ang pattern. Okay. Ayan na, naka-cross type ang pattern. Yun lang. Diyan ang bunker spot natin. Ito ang marker. Kinuha na. Kinabi namin. Pronto tunneling. Kasi nyo, cut. Letter B. Straight tunnel. Yan ang kulak nyo. Yan. Kasi yung tatlong daliri. Tunnel. Okay. Ayan. Ayan buddies. So ganyan ang explanation. So ang area na ito ay private property. So wala tayong problema. Okay. Balik tayo sa design natin. Okay. So ulitin ko. Ganito lang, no? Ang proper procedure pag mag-explore ka about Japanese treasure ay dapat nakasunod ka sa tamang pamamaraan. Kasi pag mali ka, mali na lahat. Pero pag tama ka, yan na, tama ng dig site ang pag-abot na lang ng items. So once again, this is Chris Sniper saying it's Sleep and Explore. And thank you so much Black Phantom sa pagka-videographer natin today. Salamat, Team Turtle. Okay. Thank you, Team Turtle. Okay. Thank you, Team Thunderbird. Bansay! Okay. Salamat, Team Salamat. Thunderbird. Okay. So, yun buddies. Hopefully may natutunan kayo sa kunting vlog natin para ma-apply din niyo sa inyong mga site kapag may kaparehang setup na ganito. So ito yung sinasabi ko sa inyo na old tree. Ayan. Ayan siya. No, lansunis ito. Ayan, may malaki pa nga, inanod na ng baha. Ayan siya. Ayan siya oh. May gloves pa oh. Bago lang to ah. Ayan. Okay? So ito yung drum deposit naman siya sa west side. Ayan. Basta ka yan. Ayan. Okay? So God bless and Godspeed for all the explorers. And we're praying na sa lahat ng mga project ay makaretrieve kayo. So once again, I'm very thankful sa lahat ng mga subscribers and viewers natin. It's Sleep and Explore. Bansay! Bansay!